Mga kapuso, maulan ang weekend sa ilang bayan sa Negros Oriental. Sa Shaton, stranded ang mga motorista sa highway sa barangay Gilagaon dahil sa puno na nabuwal at humambalang sa kalsada. Pinagtulungang buhatin ng mga residente ng ilang motorsiklo para makatawid. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Agad naman nagkasa ng clearing operations ang DPWH. Bumaha rin sa isang barangay sa Santa Catalina, bunso ng malakas na ulan pasado 1:00 ng hapon kanina. Walang napaulat na nasaktan o napinsala. Storm ang nagpaulan sa Santa Catalina at mga karatig bayan ayon sa Pag-asa na inanunsyo na rin ngayong araw ang opisyal na pagsisimula ng habagat season. Simula na rin ba ng tag-ulan? Alamin, maya-maya lang. Magandang hapon po. Huli sa Laguna ang isang Chinese national na nagpapanggap umanong Pilipino. Iniimbestigahan na kung paano siya nakakuha ng driver's license mula sa LTO na kanya raw ginagamit sa pagpapanggap. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Sa bisa ng deportation order, tinungo ng Bureau of Immigration at NBI Organized International Crimes Division ang bahay na ito sa Santa Rosa, Laguna. Wala roon ang kanilang target na Chinese national na nagpapanggap na Pilipino at sa halip, isang babae ang nadatnan. Wala. Ha? Wala. Diyan sa sakyan. Bakit? Pero sa impormasyong natanggap ng NBI, nasa subdivision ang kanilang target. Ay, ikutan nyo, nagja-jogging daw. Na-corner nila ang subject. Sinubukan pa niyang mga twiran pero di ito umubra. Oh, pinaid mo nga. Wait lang. Okay na nga, sakay ko na. Hindi, kukunin ko lang sa'yo. Sa 3-6, kasi you're under arrest. kapartner ang Bureau of Immigration, nahuli itong Chinese national na ito na may mga peke na papeles na siya'y Pilipino, lisensya ng Pilipino. Meron pa siya in possession ng kanyang passport bilang isa talagang Chinese national. Na-recover sa dayuhan ang kanyang Chinese passport na 2027 pa ang expiration date. Pati driver's license na inisyu ng LTO. Magkaparehas ang apelyido sa Chinese passport at lisensya. Pero sa lisensya, tunog Pinoy ang gamit niyang first at middle name at ang bansa ng kanyang nationality, Pilipinas. Ayon sa LTO, may natuklasan sila ng kanilang suriin ang record ng dayuhan ng kanyang pag-a-apply ng lisensya na kanyang ginagamit naman sa pagkapanggap bilang isang peking Pilipino. Hindi po ito conversion of license. Yung existing na license sa abroad na kino-convert for Philippine license, hindi po. Nag-start po siya mag-apply ng driver's license noong 2010. Tapos na-renew po ito noong 2018 sa Bulacan. Yun nga, nakalagay po doon Filipino. Yung iba po kasi ginagamit nila Filipino name eh. Magtatago sila na kunwari Filipino-Chinese, pero talagang mga Chinese national sila na nagpanggap na Filipino. Wala pang pahayag ang arestadong dayuhan na nakakulong sa BI Detention Facility. Kasalukuyan siyang umaapila sa DOJ tungkol sa kanyang kaso. Tuloy ang mas malalim na investigasyon ng mga otoridad kaugnay sa pagkatao ng Chinese national. Automatic po yan. Ika-cancel po namin yung kanyang driver's license. At tapos po, kailangan pong imbestigahan kung saang mga lugar na issue yan. Nagagamit po nila ito para makapag-acquire ng mga properties, sasakyan, at nagagamit po sa mga fraudulent activities. National security issue na yan kasi kung maraming papasok dito ng mga ibang national at magiging Pilipino, they can already occupy a sensitive position sa government, kaya titingnan yan. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay ang dalawang sakay ng isang SUV matapos itong sumalpok sa isang puno sa Pagudpud, Ilocos Norte. At sa Kabayan, Benguet naman, 5 ang nasawi sa pagtagilid ng sinasakyan nilang dump truck. Nakatutok si JP Soriano. Napatangis ang magkakamag-anak na yan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang dump truck sa may Governor Ako Provincial Road sa Kabayan, Benguet. Nakahandusay pa sa kalsada ang ilan sa mga nadisgrasya. Lula ng dump truck ang 39 na magkakaanak na dadalo sana ng graduation at kasal sa Nueva Vizcaya. 5 ang nasawi sa insidente. Naiuwi na ang kanilang mga labi. Kritikal naman ang lagay ng 6 sa mga sakay na itinakbo sa Baguio General Hospital, habang nasa Boco District Hospital ang 10 iba pa.
Nakauwi na rin ang iba pang nasangkot sa insidente. Ayon sa pulisya, binabagtas ng dump truck ang paliko at pababang bahagi ng kalsada nang mawala ng preno ang driver. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, serious physical injuries at damage to property. Sa La Trinidad naman, bumangga sa nakaparadang motorsiklo ang isang SUV at saka tumagilid. Sa investigasyon ng pulisya, biglang kumabig ang SUV hanggang natumbok ang motor. Nagkaareglo na ang driver at may-ari ng motorsiklo. Sa isang puno naman, sumalpok ang SUV na ito sa pababang bahagi ng kalsada sa Pagudpud, Ilocos Norte. 2 sakay ang nasawi, sugatan naman ang 7 iba pa. Maayos na ang kanilang kalagayan. Base sa inisyal na investigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng SUV. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa unang Martes ng Hunyo, nakaambang malakihang rollback sa petrolyo. Base sa estimates ng iba't ibang source sa oil industry, maglalaro sa 7 hanggang 9 na piso ang bawas sa kada litro ng diesel, 4 hanggang 6 na piso naman sa gasolina. Ang paggalaw ng presyo ng langis ay bunsod ng sentimentong posible magkaroon na ng peace deal sa pagitan ng Amerika at Iran. Gayon din ang pag-asang mabubuksan na ang Strait of Hormuz. Pinulong ni US President Donald Trump ang National Security Team nitong Biyernes sa White House. At wala silang naging pasya tungkol sa pagtatapos ng giyera sa Iran. Iginit naman ng Iranian Foreign Ministry na wala pang pinal na kasunduan ng Iran at Amerika at dapat daw Iran at Oman ang magpasya tungkol sa Strait of Hormuz. Isang barko ang ibibigay ng Amerika sa Pilipinas bilang suporta sa pagpapatrolya sa katubigan ng bansa. Yan pong inanunsyo ni US War Secretary Pete Hegseth sa pulong nila ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Singapore. Tinutukan po yan ni Chino Gaston. Karagdagang suporta sa pagtataguyod ng territorial defense, pagbabantay sa sariling exclusive economic zone, pati na sa pagpulong ng mga interes ng mga kaalyadong bansa. Ilan lang yan sa mga pinag-usapan ni na Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US War Secretary Pete Hegseth sa kanilang pulong sa Shangri-La Dialogue, isang taunang pulong sa Singapore tungkol sa mga isyu ng seguridad at depensa. Sa naturang pulong, pinag-usapan ang pagbigay sa Pilipinas ng isang barko ng US Coast Guard para gamitin sa territorial patrols. Pleased to announce our recent decision to transfer a 210-foot Reliance-class cutter. To work very closely with you in putting forward purposively and concretely our converged interests. And we will be, as usual, listening and open to greater partnerships. And as we have always stated, that the defense partnership is the linchpin of a greater partnership of economic security, human security, and development for both countries. Nakipagpulong din si Teodoro sa Defense Minister ng South Korea. Natalakay naman ni Teodoro at ng Defense Minister ng Singapore ang pagkakaroon ng sariling Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Ilang beses tinangkang makapanayam ng mga umano'y Chinese media sina Teodoro at Bronner, pero hinarang sila ng mga taga-DND. Ito rin ang mga nangharas umano kina Teodoro at Bronner noong nakaraang taon sa Singapore. Tinan mo. Sa darating na Oktubre, nakatakdang bumisita ng Pilipinas si US War Secretary Pete Hegseth para dumalo sa ASEAN Defense Ministers Meeting. Dito, makakausap niya ang iba't ibang mga defense ministers mula sa rehiyon para pag-usapan ng kooperasyon tungo sa security at stability ng Indo-Pacific region. Nakasama rin sa ilang pulong sa Shangri-La Dialogue si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Kinumpirma ni Bronner na may isang man-made structure na namataan sa loob ng Baho de Masinloc. Nang iulat ito sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon, nagpahayag daw ang mga ito ng pagkabahala. Chino Gaston, nakatutok, 20. Tinawag ng China na illegal at invalid ang planong negosasyon para sa maritime boundary delimitation o pagtatakda ng hangganan pandagat ng Pilipinas at Japan. Natalakay ang pagtatakda ng maritime border ng economic zone at continental shelf sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa pulong ni Pangulong Bongbong Marcos at Japanese Prime Minister Takaichi Sanai sa state visit ng Pangulo sa Japan. Ang gitan China, meron silang exclusive economic zone at continental shelf sa katubigan sa silangan ng Taiwan na kanilang inaangkin. Bukod sa Pilipinas, may territorial dispute din ang China sa Japan
sa may bahagi ng East China Sea. Sinusubukan pa namin makuhanan ng panig ng Department of Foreign Affairs tungkol sa pahayag ng China. Sumiklab ang sunog sa Baseco compound sa Manila kanina magtatanghali. Isang bata po ang nasawi. Mahigit 50 pamilyang nawala ng tirahan. Nakatutok si Darlene Kai. Sumiklab ang sunog sa Gasangan Baseco Compound sa Port Area, Maynila pasado alas 11 ng umaga kanina. Nasa labas si Bing nang magkasunog kaya walang naisalbang gamit. Ikalawang beses na itong sunog sa kanilang lugar sa loob ng 9 na taon. Masakit. Back to number 1 na naman. Pero no choice eh. Ang kapitbahay niyang si Norma nakatingin na lang sa kanilang bahay na natupok. Inuna nilang ilabas ang kaanak na may sakit kaya wala siyang nakuhang gamit. Doon na sa taas yung sunog, ang laki-laki na, natakot na akong pumasok sa bahay. Lumabas na lang ako. Nataranta na ako. Hindi ko na nakuha lahat ng mga importante. Bumalik na ako dito sa tindahan. Wala akong nasalba kahit isa. Wala pang 10 minuto, itinaas ng Bureau of Fire Protection Manila sa ikatlong alarma ang sunog dahil sa bilis ng paglaki nito. Dahil po doon sa ating hangin kanina, pabago-bago po yung ship ng hangin. So imbis na papunta lang sa likod, bigla siyang nag-ship sa kanan. Sabi ng BFP, pinalala ng init ng panahon ng bilis ng paglaki at pagkalat ng apoy. Yung sa init po natin is yung siyempre po madali pong madarang yung ating mga light materials. And then sabayan po ng hangin, mabilis po siya. Kailangan po natin siyang maagapan. Magkakandak po tayo ng cover exposure na tinatawag. Tuluyang naapula ng mga bumbero ang apoy matapos ang 1.5 oras. Patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Pagkatapos ng sunog, pinutol ng ilang residente ang mga lumaylay na kawad ng kuryente. Sabi nila, hindi naman raw kasi gagamitin. Nasawi sa sunog ang alagang aso ni Rogelio. Hindi na nakalabas. Kaya wala tayong magawa. Wala na lang natira. Lahat-lahat. May tindahan ako eh. Sunog lahat. Kung may tulong lang sa gobyerno, yun lang ang ano namin. Makatayo pa ba kami ulit ng bahay? Pansamantalang mananatili sa Baseco Evacuation Center ang mahigit 50 pamilyang nawala ng tirahan. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Habagat season na pero ayon sa Pag-asa, kahit nag-uulan na sa mga nagdaang araw ay hindi pa opisyal na panahon ng tag-ulan. Ano naman kaya magiging epekto ng El Nino? Ang paliwanag ng Pag-asa sa pagtutok ni JP Soriano. It's official. Simula na ng panahon ng habagat o southwest monsoon ayon sa Pag-asa. Pero bakit sala sa init, sala sa lamig ang panahon? Tirik po ang araw at mainit ang panahon ngayong tanghali ng Sabado pero gaya nga po ng sabi ng Pag-asa, officially habagat season na. Paano ba nila ito nalalaman? Ayan po ay galing po sa mga equipment gaya po sa akin likuran, gaya po ng satellite receiver na ito na direktang nakakonect sa satellite ng Korea. Ilan po sa mga bagay na nakikita nila dyan ay ang kapal ng ulap, ilan po sa mga basehan bago ideklara na habagat season na. Paglilinaw lang na Pag-asa, precursor o senyales lang ito na malapit na ang opisyal na panahon ng tag-ulan. Itong southwesterly wind flow rin na ito ay medyo malalim yung profile na sa ating atmosphere. So isa po ito sa mga reasons kung bakit nag-declare na po tayo ng onset ng habagat. Ngayong may bagyong Domeng ayon sa Pag-asa, pag-iibayuhin nito ang habagat. Kaya asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms, lalo na sa darating na Lunes at Martes. Ibig sabihin ba nito, tapos na ang tag-init? Not necessarily po. So in terms of yung mainit na panahon, possible may mga areas pa rin tayong makakaranas ng mainit na panahon. Pero as the weeks progress, ay kung mas dadalas yung ating thunderstorm activity, mas dadalas na rin po yung ating, or mas bababa na rin yung ating heat index sa ilang areas. Dahil sa init ng panahon ngayon, nagpatupad na ng rotational water schedule sa irigasyon sa Dinalungan, Aurora. At para mapawi ang init sa Tugigaraw, Cagayan, nagsagawa ng water flushing sa ilang pangunahing kalsada. Naglatag din ang LGU ng libreng water station sa tapat ng commercial center ng lungsod. Pero dahil nahaharap din ang Pilipinas sa isang matinding El Nino na nagbabantang makaapekto sa bansa hanggang sa susunod na taon, may epekto ba ito sa habagat? Usually mas mataas than normal yung ating mga pag-ulan. Particularly starting on the month of July up until August, nakikita natin na yung average rainfall for those months are higher than normal. Hindi magandang balita yan sa mga nakatira sa mga bahaing lugar gaya sa Gumamela Street, Barangay Rojas District, Quezon City. Lalo tila pataas ng pataas ang antas ng baha sa kanilang lugar kada taon.
Kaya nga ready na ang public system announcement sa lugar sa oras ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Sana yung ginagawa matapos na kasi baka yan pa yung ano namin yung dilubyo namin sa yung flood control. Kasi tignan nyo po April yung due date, ano na ngayon, di ba? Madaliin na po kasi, ang sabi naman makakatulong daw kasi yung pagbilis po ng baba ng tubig. Abangan na lang po namin kung ano mangyayari dyan. Hiningan namin ng pahayag ang DPWH pero wala pa silang tugon sa ngayon. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nakikita ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bibilis pa ang antas ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo o inflation sa bansa. Sa pagtaya ng BSP, nasa 7.1 hanggang 7.9% ang inflation rate ngayong buwan. Mas mataas po yan kaysa sa naitalang 7.2% inflation rate itong Abril. 2 hanggang 4% ang pangbuong taon na inflation rate projection ng Development Budget Coordination Committee. Kung maitatalang 7.9% forecast ng BSP, yan ang magiging pinakamabilis sa inflation sa loob ng halos 4 na taon, kasunod ng 8% noong November 2022. Sa June 5, i-anunsyo ng gobyerno ang inflation rate para sa Mayo. Ayon sa BSP, inaasahan na nakapagpabilis sa inflation ang pagtaas ng presyo ng bigas, gulay at mga karne. Gayon din ang paghina ng piso. Bahagyang binalansi raw ito ng mga nakaraang bawas presyo sa petrolyo, ang mas murang isda at pagbaba ng singil sa kuryente. Sinita ng isang traffic enforcer sa Amerika ang isang driver dahil sa paggamit umano ng cellphone sa kanyang kanang kamay habang nagmamaneho. Pero ang kaso, wala namang kanang kamay ang driver na sinasabing ginamit niya sa paghawak sa cellphone. You're not having fun on your hand. I did not. You did not have fun on your I did hand. not. Hand to God, you did not have fun on your hand. Hand to God. Nang kumprontahin, iginit ng driver na mali ang iniisip ng enforcer dahil putol ang kanyang kanang kamay. Sa kabila po nito, tinakitan pa rin ng enforcer ang driver. Nangyari ito nito lang Pebrero at batay sa ulat ng US media, dinismiss ng korte ang traffic violation ng sinitang driver. Ligtas na nailabas ang isa sa 5 tao na mahigit 1 linggo na trap sa loob ng isang kuweba sa Lao. Ang iba niyang kasama tinuturuan namang sumisid. Nakatutok si Bernadette Reyes. Balot ng putik ng matagpuan ng rescuers ang 5 Lao nationals sa isang kuweba sa Sai Sombun province sa Laos. Ayon sa isang local volunteer group at state media, nagtungo sila sa kuweba para maghanap ng ginto. Inabutan sila ng malakas na ulan hanggang sa gumuho ang lupa at naharangan ng labasan ng kuweba. Mahigit 1 linggong natrap ang mga biktima bago natunton ng mga rescuer. Pahirapan ang rescue operation dahil bukod sa makitid at malalim ang daanan, kailangan ding sumisid para marating ang mga biktima. Nagdala ang mga rescuer ng kumot at pagkain para sa mga biktima na nanghihina at gutom na. Oras ang kalaban lalo't ayon sa isang Thai rescuer, unti-unti nang lumalala ang kalusugan ng mga biktima. Isa sa mga biktima ang nailabas na mula sa kuweba. Mahigit 30 minuto ang inabot bago siya mailabas. Kasama niya ang 4 na iba pa nang matagpuan sila ng rescuers. Tinuruan sila ngayon ng mga rescuer kung paano gamitin ang diving equipment para makalabas ng kuweba. 2 iba pa ang patuloy na hinahanap. Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Sa mga gustong mag-Japan pero kapos ang travel funds, Love Local muna tayo dahil may alternative dyan ang mga taga-Bukidnon. Sa kanila kasing lugar pwedeng ma-experience ang Sakura Kiosk. Kuya Kim, ano na? Ang kalsadang ito sa Impasugong Bukidnon, agaw pansin. Ang kahabaan kasi nito, kinulayan ng mga nakahilerang puno na kulay pink. Parang mga sakura sa Japan. Kaya ito ang binansagan ngayong cherry blossom ng Bukidnon. Pero mga punong ito hindi cherry blossom kundi mga pink trumpets o Tabebuya rosea. Ang pagtatanim nito, proyekto ng lokal na pamahalaan ng Impasugong. Noong 2010, may campaign kami sa tourism namin. Almost 6 kilometers yung tinanim namin. Ang Tabebuya rosea, mga punong native sa Central at South America. Ang mga malalaki at makukulay nitong bulaklak, hugis trompeta. Kaya tinatawag din itong pink trumpet tree o rosy trumpet tree.
Dahil sa napakatingkad nitong kulay, isa ito sa mga paboritong gawing ornamental tree sa maraming tropical na bansa. Dahil naman sa atensyon na nakukuha ngayon ng mga pink trumpet sa Impasugong, balak ngayon ng LGU na magtanim pa ng mas maraming puno. We're trying to plant more trees kasi yung mga tao na-appreciate nila. So ngayon, ang mandate, in every household, magtanim sila ng 3 puno, every family. Then yung local government, lahat yung mga tour-operators natin at saka yung sa highway, tinaniman namin para for the next 7 to 10 years yung pamulaklak. So makita na din. Tunay ngang mga puno ang sagot para mas luntian, makulay ang kinabukasan. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Humarap po sa media mga kinatawan ng may-ari at contractor ng Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Pagtitiyak po na abogado ng may-ari, makikipagtulungan sila sa investigasyon ng mga otoridad. Pero gagawa rin daw sila ng sariling investigasyon. Prioridad nila ang tulungan ng mga biktima. Ayon sa abogado ng contractor, 2 sa mga biktima ang naabutan nila ng tulong. Pero inamin niyang hindi tinanggap ng iba ang tulong pinansyal na ibinibigay nila. Una po namin kinausap yung Office of the Mayor po. Kasi tulad po nun, sila po pwede pong tumulong sa amin. At ipanaliwanag din po namin kung kakailanganin pong pinansyal na tulong. Hindi po tatapos si contractor sa mga assistance na hihingin sa mga families. Number 1 priority nila to help yung mga Sa ngayon, tuloy-tuloy ang search and retrieval at clearing operations sa Guho. Ang kay Angeles City Mayor John Lasatin, nasa 5% pa lang ang nagagawang clearing operation. At hindi pa nila matukoy kung kailan ito matatapos dahil daw sa hirap ng operasyon. 14 pa rin ang hinahanap. Mga kapuso, lalo pang lumakas at isa na ngayong typhoon ang Bagyong Domeng. Huling namataan ng pag-asang sentro ng bagyo, 815 kilometers silangan ng Northern Luzon. May bugso itong aabot sa 120 kilometers per hour at kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base sa forecast track, hindi tatama sa lupa ang bagyo na inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa Lunes. Inaasahan naman magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms, ang trough o buntot ng bagyo sa Batanes, Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Southwest monsoon o habagat naman ang umiiral sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BARMM, Batangas at Lanao del Norte. Habang nagpapaulan ang localized thunderstorms sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains bukas sa Palawan, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. May chance rin ng light to heavy rains sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao bukas ng hapon. Light to moderate rains naman ang posibleng maranasan bukas sa Metro Manila. At kahit may bagyo, matindi pa rin po ang init sa halos buong bansa. Katunayan, sa datos sa pag-asa, 52 degrees Celsius ang naitarang damang init ngayong araw sa Borongan, Eastern Samar. Inilabas ng SWS o Social Weather Stations ang net satisfaction ratings ng 4 sa mga pinakamatataas na opisyal ng bansa para sa first quarter ng 2026. Walang nakomisyon ng survey. Si Vice President Sara Duterte nagtala ng net satisfaction rating na positive 29. Mas pataas ng 1 point kaysa survey noong last quarter ng 2025. Si Senador Tito Soto na Senate President pa noong isagawa ang survey, positive 15 ang net satisfaction rating, mas mababa ng 1 point. Nagtala naman si House Speaker Boji D ng net satisfaction rating na positive 4, mas mababa ng 1 point sa November 2025 survey. Habang nakapako naman sa positive 9 ang net satisfaction rating ni Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interviews ng 1,500 na adults. May margin of error ito na plus or minus 3%. Higanteng mushroom cloud ang idinulot ng pagsabog ng New Glenn rocket ng Blue Origin na pag-aari ng billionaire na si Jeff Bezos. Dahil gabi nangyari ang disgrasya, nagliwanag ang kalangitan at paligid ng NASA Space Center sa Cape Canaveral, Florida sa Amerika. Unmanned o walang astronaut na sakay ang rocket.
At ayon sa Blue Origin, nagkaroon ng anomalya sa pagtetest ng makina nito habang nasa launch pad. Ayon kay Bezos, walang sino mang nasaktan at inaalam pa ang dahilan ng pagsabog. Binabalak na magamit ang New Glenn mission sa pagdadala ng lunar landers at cargo sa ilalim ng Artemis Lunar Mission ng NASA. Arestado ang founder ng Gawad Kalinga na si Antonio Tony Meloto sa Angat, Bulacan kagabi. Sabi sa puya ng warrant of arrest kaugnay sa 2 counts of qualified trafficking in persons na nagugat sa reklamo noong 2017 ng 2 scholar na nakaranas umano ng sexual abuse kay Meloto. Non-bailable o walang piyansa ang kaso ni Meloto. Ayon sa abogado ni Meloto, nakikipagtulungan sila sa mga otoridad habang kinakalap ang mga detalye sa pag-aresto sa kanyang kliyente. Tinututukan daw nila ang pagtitiyak na napoprotektahan ang mga karapatan ni Meloto. Wala namang payag ukol dito ang mga complainant. Hahayaan na lang daw nila na gumulong ang proseso. Sa mga naghahanap ng thrill sa bakasyon, bakit di nyo subukan ang talon sa Pangasinan kung saan pwedeng mag-cliff diving? Ang iba pang pasyalan sa norte na pwedeng isama sa inyong bakasyon bucket list sa pagtutok ni Athena Imperial. Sa mga nais mag-nature trip this summer, perfect ang view na ito sa Bani, Pangasinan. Mag-enjoy sa pagtampisaw sa ibaba sa talon na may taas na 40 talampakan. Dagdag presko ang hatid ng dami ng puno sa paligid. Sa ganda ng Busay Falls, talagang may saysay ang inyong lakbay. Bukod sa trekking, pwede ring mag-cliff diving. Kaya sa mga adrenaline junkies out there, sure na mai-inlove kayo sa talon na tinagurian ding Spring of Love. Isagad pa ang biyaheng norte sa pagdiretso sa Santa Ana, Cagayan. Isama na sa inyong bucket list ang Pozo Robo Beach. Tino ang buhangin. Bonus pa ang banayad at malinaw nitong tubig. Perfect din for snorkeling ang Pozo Robo dahil sa ganda ng mga corals sa ilalim. Pwede ring mag-chill hanggang magdapit hapon para matsyempuhan ang paglubog ng araw. O, saan tayo sa susunod na pasyal o food trip? I-share nyo sa 24 Oras Weekend page ang inyong travel at food adventures. Athena Imperial, nakatutok 24 oras. Lamang si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo kung ngayon gagawin ang eleksyon 2028 ayon sa Pulse Asia. Head-to-head ang unang survey na kinomisyon ng Strat-based group kaugnay sa eleksyon 2028. 51% na nakuha ni Vice President Duterte, 41% naman kay Mayor Robredo. Hindi man kasama sa listahan, may mga nagbanggit din ang pangalan ni Senador Bam Aquino at Senador Raffy Tulfo. Sa pagka-vice-presidente naman, lamang sa head-to-head survey si Senador Erwin Tulfo na may 46%, kay Senador Robin Padilla na may 38%. Lumitaw din sa survey ang mga pangalan ni Senador Rodanto Marcoleta at Senador Raffy Tulfo. Isinagawa ang survey mula May 3 hanggang 7 na may sample size na 1,500 at nationwide. Margin of error na plus or minus 2.5%. Ready, set, goal ang fans at mga sparkle artists na gumising ng maaga para makilahok sa kauna-unahang Sparkle Run. Nag-share naman ang mga artista ng kanilang mga essentials at playlist during the run. Yan ang aking chika. Mahigit 4,000 runners, kabilang na ang mga maningning na Sparkle Stars, ang gumising ng maaga para sumabak sa kauna-unahang Sparkle Run. Magkatuwang ang Sparkle GMA Artist Center, City of Manila at Run Rio para sa pagsulong ng healthy lifestyle na ito. Pinangunahan ng event ni First Vice President for Sparkle GMA Artist Center, Joy Marcelo. Ang dami sa kanila na yun na talaga yung ginagawa. Every weekend halos like sila Barbie, every weekend yan, nagjo-join ng run. So why not do one of our own? It's for, awakening them, the other artists also, pati yung mga netizens na maging health conscious. Running is a way of life. Abot kamay at nakitakbo with their fans, sina Alden Richards, Barbie Fortesa, David Licauco, Kim Jisoo, Sofia Pablo, Mikey Quintos, Allen Ansay, Royce Cabrera, at marami pang iba. Naki-join din sa Sparkle Run ang GMA News reporters and anchors na sina Rafi Tima,
Maris Umali at Aubrey Carampel. Ano siya it's very grounding and parang it's also my escape from reality and time to think, time to be with myself, yung walang ibang iniisip, yung distance mo lang, yung pace mo lang, yung kakainin mo lang after. Sa ngayon, marami ng factors tayo sa buhay na minsan nagiging distracted tayo in our everyday life, but I think fitness is not be compromised. At habang nasa running era ang ating Sparkle Stars, tinanong natin ang kanilang must-have sa kanilang pagtakbo. I just wanna listen to music. Anong nasa playlist mo? I usually listen to mga motivational stuff. Anong nasa playlist mo? Gusto ko ng mga EDM, para upper. Maybe upbeat music so I can run faster. Hindi mawawala yung water. Tubig talaga. Nap, yes. Kasi bukang liwayway na mamaya. Like, madilim pa na ako, pero later direct na yung araw. Kasi syempre we're running, di ba? Dapat fresh pa rin. Yung lagi tips namin hindi mag-judge. Cellphone and car keys para after the run, pwede ako mag-selfie. Actually, I have here a bag. Yung umaraw na, meron tayong sunglasses. Tapos meron tayong energy gel. Handheld bag. Kasi hiluhin talaga ako sa init. Dumating naman para makisaya sina Gabby Garcia, Max Collins, Josh Ford, Will Ashley, AC Martinez at the master counter himself, Dingdong Dantes. Congratulations sa first ever Sparkle Run. Ang saya talaga, just bringing everybody together, lahat ng mga kapuso artists natin. Sama-sama para sa isang healthy activity. The best. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.